proportionate giving. Kana bitang paghatag sumala sa kung giyon sa kang gipanalanginan ba sa Ginoo. Ang atong text makita nato in Deuteronomy 16:1-17 og sundan lang ko ninyo basa sa hilom. Ang pulong sa Dios nag-ingon, observe the month of Aviv and celebrate the Passover of the Lord your God, because in the month of Aviv He brought you out of Egypt by night. Sacrifice as the Passover to the Lord your God an animal from your flock or herd at the place the Lord will choose as a dwelling for His name. Do not eat it with bread made with yeast, but for 7 days eat unleavened bread, the bread of affliction, because you have left Egypt in haste, so that all the days of your life you may remember the time of your departure from Egypt. Let no yes be found in your possession in all your land for 7 days. Do not let any of the meat you sacrifice on the evening of the first day remain until morning. You must not sacrifice the Passover in any town the Lord your God gives you, except the place where He chooses as a dwelling for His name. There you must sacrifice the Passover in the evening when the sun goes down on the anniversary of your departure from Egypt. 7. Roast it and eat it at the place the Lord your God will choose. Then in the morning return to your tents. For 6 days eat unleavened bread, and on the 7th day hold an assembly to the Lord your God, and do no works. Count off 7 weeks from the time you began to put a sickle to the standing grain. Then celebrate the festival of the weeks for the Lord your God by giving a freewill offering in proportion to the blessing the Lord your God has given you. 11. Rejoice before the Lord your God at the place He will choose as a dwelling for His name. You, your sons and your daughters, your male and female servants, the Levites in your town, the foreigners, the fatherless, and the widow living among you. Remember that you were slaves in Egypt, and follow carefully these decrees. Celebrate the festival of tabernacles for 7 days after you have gathered the produce of your threshing flour and your winepress. Be joyful at your festival. You, your sons and daughters, your male and female servants, and the Levites, the foreigners, the fatherless, and the widow who live in your towns. For 7 days celebrate the festival to the Lord your God at the place the Lord will choose. For the Lord your God will bless you in all your harvest and in all the work of your hands, and your joy will be complete. 16. 3 times a year, all your men must appear before the Lord your God at the place He will choose. At the festival of unleavened bread, the festival of the weeks, and the festival of tabernacle. Ugod sa mandato sa ginaingon niya, no one should appear before the Lord empty-handed. Each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. Amen. So sa ingon sa Ginoo nga ang matag usa magdala sa iyang gasa ngadto sa Ginoo, sumala sa kung giun sa siya gipanalanginan sa Dios, mga igsoon. Ang atong Ginoo gusto niya ang iyang mga katawhan mao kana kita, muhatag kita in proportion to how He has blessed us. Gusto ang Ginoo nga mohatag ta sumala ba sa kung giun sa taniya gipanalanginan. Og ang Ginoo nato mo siya nag-institute, siya ang nagpasiugda aning mga kapistahan para sa mga Israelites aron nga mag-gather sila in worship. This is the purpose of sa feast during their days. Mag-gather sila in worship, celebration, and remembrance sa mga butang na gibuhat sa Dios nganha nila. That is the very purpose, mga igsoon. Og naga-reflect sila og naa kanilang pagpamalandong ba sa pagkadako sa Dios. Ilang ginapamalandungan ang sovereignty sa Ginoo. Ang iyang gugma nga wa gyud pagluban. Kung giyon sa sila gipanaligdan sa Dios, kung giyon sa pagtagbo sa Dios ang ilang mga panginahanglanon.
kung giunsa sila pagluwas sa Dios gikan sa kamot sa ilang kaaway ug uban pa mga igsoon. So, ngadto sa mga Jewish nga people, ang pista is a time of remembrance, it is a time of celebration, and it is a time of worship mga igsoon. Ang pista po ang fest, it means appointed time. That is the word fest, appointed nga time. Nga ang Ginoo mo gyud nagtakda ana nga oras, ana nga panahon, o kinahanglan nga i-celebrate sa usapod ka appointed nga place. Kung ahang lugar nga gipili sa Dios, that's why ingon ang Ginoo, kung inyo ning buhaton, ayaw ninyo ning buhata bisag asa nga lugar. Ingon ang Ginoo, buhata kini ninyo sa lugar nga akong gipili nga inyong pagahimuan aning maong mga butang. Ang pista mga igsoon are not merely a festive occasion. Dili lang na ingon nga kana bitang nagmalipayon o maya nga okasyon, but divinely ordained moment when God meets with His people. O kana nga panahon, kana nga kahigayunan kana nga gi-ordain ba, gipili ng daan o gipanalanginan sa Dios, kansang iyahang himamaton ba ang iyang mga katawhan mga igsoon. Ang mga Israelite, ang Jewish nga people, ana sila ay 7 ka annual nga kapistahan. 7. O aning 7 ka annual feast nila, na ay 3 ka pista nga ang mga male o ang mga able nga mga kalalakinhan are prescribed, gi-oblige, gikinahanglan nga muadto gud sila sa Jerusalem, mga igsoon. So, out aning 7 ka pista, na ay 3 ka pista, nga kinahanglan nga kung naman sila sa yung lugar, muuli gud sila, o mo-appear sila before God, nga may dala nga mga offering, mga igsoon. O kining 3 ka annual fest, were required sa tanan nga mga able male, nga mobalik sila ngadto sa Jerusalem, is mao ang pista sa unleavened bread, ang pista sa weeks, o ang pista mga igsoon sa tabernacles. Mao nang atong gibasa karon, ang pista sa unleavened bread, ang pista sa simana, o ang pista sa tabernacles mga igsoon. And every able male should appear before God in worship venue, o handed dala-dala nila ang offering that they must offer to God according to how the Lord blessed them. Amen. Nakuha ninyong senaryo? So magdala sila sa ilang offering, aning 3 ka pista nga gi-oblige ang mga lalaki nga mutungha diha sa temple sa Dios, o magdala-dala sila sa ilahang offering according to how the Lord blessed them, mga igsoon. O kaning 3 ka pista ako ning himay-himayon karon. Una, ang pista mga igsoon sa unleavened bread nga gitawag usab og the bread of affliction. Kadto bitawng tinapay nga walay igpapatubo, o ila kani gina-celebrate in commemoration sa ilahang kalitpa nga paghawa gikan sa Egypt, o ila kaning pagahinumduman o pagabuhaton all the days of their life. Amen. Napaba mo diha? During sa feast of kanang unleavened bread, ang idea luyo ni anak tanan tungod kay kalit manggod sila ng hawa sa Ehipto kay nanay hukom nga ipaabot ang Ginoo, o wala na sila panahon sa pagpangandam. O ba na nga ilang gihimo, nagluto na lang sila og tinapay nga walay papatubo mga igsoon. O ang Bible nagingon ila kining pagabuhaton all the days of their life. So sulod sa 7 ka adlaw ang buhaton nila, dili sila mangaon og tinapay nga naig papatubo. Ang ila lamang kaunon katong bread nga wala igpapatubo, so medyo I believe medyo gahi gyud na siya kay wala man sa igpapatubo. Nga mao man po ang highlights, mo ang pinaka focal nga point sa celebration sa mga pista mga igsoon. Og ingon pagali ang Bible nga walay igpapatubo nga makita sa ilahang posisyon o sa ilahang lugar. So kung nasa sila igpapatubo, ilan ang ipagawa sa ilahang lugar, ilan ang ipagawa sa ilahang panimalay. Tungod kay ang Bible nag-require nga during aning celebration sa kapistahan, walay igpapatubo nga makita sa ilahang posisyon
walay ipapatubo nga makita diha sa ilahang lugar o sa ilahang land, mga igsoon. Ikadua, ang pista sa Semana or Pentecost, the Feast of Weeks or Pentecost. Kini nga pista, wala kini sa fixed gyud nga date. Wala sa exact nga pizza kung kanus nila igasaulog. Tungod kay, it occurs exactly 7 weeks after the Feast of the First Fruit. Kay kini nga pista, mahagbong ni siya, 50 kaadlaw, gikan sa pagsugod sa pista sa first fruit o sa unang ani o sa unang abot, mga igsoon. O gitawag siya Pentecost, it means 50 kaadlaw. Amen. 50 days, mga igsoon man na, gitawag siya Feast of Weeks or Pentecost. Tungod kay 50 man kaadlaw ang ilang ihapon gikan sa pagsugod, mga igsoon, sa pista sa kanang first fruit. Since this feast was one of the harvest nga feast, usa ni siya sa harvest nga festival nga ginabuhat sa mga Jewish nga people, ang mga Hudyo, mga igsoon, were commanded to present an offering of new grain to the Lord. So ang ilang buhaton, magpresentar sila o kanang bagong ani ba ngadto sa Ginoo, o gikan ana usab nga bagong ani, maghimo sila og special offering. O kabalo mo sa ning special offering mo kaning usa ka tinapay nga gi-bake nila gikan sa fine nga flour nga may harina gikan sa unang harvest nila. So nakuha niyo ang idea? So harvest season man eh. So before sila mag-harvest sila una. Unang gitawag nila the first fruit o the new grain. And then gikan din anang new grain, ang ilang pahaton maghimo din sila og fine nga flour o kanabitang first class nga harina. Og ilanin kanang i-bake, maghimo sila og tinapay, pero naay papatubo, and then mo din ay ilang himuon nga wave offering. So during sa festival sa weeks, ang ilang buhaton katong tinapay nga ilahang i-bake, mo to ilahang iwarawara before the presence of the Lord. Literally, ilahag itong iwarawara mo na gitawag sa Bible as the wave offering. Nakuha niyo yung idea? So sadya kaayo ang Jerusalem at this time. Magwarawara sila, manayal sila in celebration of the goodness of God. Ang ilang pagyong buhaton during anang pista sa weeks, mga igsoon, kinahanglan nga mag-offer sila og usa ka bata nga baka. And then mag-offer po sila og pito ka buok nga usa ka tuig nga kanang karnero. So medyo gasto gyud during their days. Pito ka bata nga karnero, mag-offer din sila og usa ka batan-on pod o bata nga kanang baka og duha pod ka kanding, mga igsoon. O usa po sa requirement sa pag-observe nila ani nga kapistahan, kay gusto na ko makita niyo ang idea, is sa dihang ang Jews, tungod kay harvest season man ni siya, sa dihang ang mga Hudyo, ilahang i-harvest ang ilahang field, ang ilahang kanabitawang parasan, ang ilahang kung siguro sa ato karon kahumayan or siguro kamaisan or katubhan, ang ilahang buhaton, one way of observing sa ani nga pista, they were required na ilahang ibilin ang mga kanto sa ilahang field untouched. Nakuha niyo ang idea? So kung nakay basakan, katong mga kanto-kanto, di na nimo to apilog harvest. Kung nakay mais, katong mga kanto, dili na nimo to apilon og harvest, o wala gali sila gitugutan nga manghagdaw. Nakuha niyo ang idea? Tungod kay ang purpose, katong mga nangabilin, intended to para sa mga katawhan nga nagkinahanglan, mga igsoon. So in short, ilag yung binlan, mobilin yun sila. That is one way of celebrating sa Feast of Weeks, mga igsoon. Mobilin yun sila portion sa ilahang mga abot. Aron mo to'y harbison, aron mo to'y hagdawon sa mga kabus o sa mga estranghero, providing them food to eat. Amen. And lain man tamang harvest, kanang kuan man kita mang harvest, tilok-tilok man gyud. Wa pagali ibilin, masuko pagali kay manghagdaw.
Pero sa ilahang nga panahon, during sa celebration, ani nga pista, mao niyang ilahang practice, mga igsoon. Ikatulo, ang Feast of Tabernacles or ang Feast of Boats, mga igsoon. Kini nga pista celebrates God's provision and protection for the people of Israel during their 40 years of wandering in the wilderness. So, aning pista sa tabernacle, ilang kaning ginabuhat, tungod kay ilang ginahandom, ilang ginasaulog, ilang gina-commemorate, kung giyon sa sila pagprotektar sa Dios, kung giyon sa pagtagbo sa Dios ng ilang mga panginahanglanon, sulod sa 40 ka tuig na sila naglakaw-lakaw sa kamingawan, mga igsoon. So sulod sa 7 ka adlaw ang buhaton sa mga Israelites, magpuyo sila sa temporary nga structure. So dili sila magpuyo sa ilang balay. Ang ilang buhaton, mogawas sila sa ilang panimalay, magtukod sila tent. Magtukod sila kung siguro sa ato pala-pala. Sulod sa 7 ka adlaw, sama pa sa ilahang kahimtang katong napa sila sa kamingawan. Nakuha niyong idea? O ilan ang buhaton, sulod sa 7 ka adlaw, mga igsoon. Muna ang celebration sa pista sa Tabernacle. Ang Lord Feast, ang pista ngaya sa Dios, my friend, usa ka na kasagrado and must be celebrated joyful. Usa ka balaan, o kinahanglan nga sa ulugon nga nagmalipayon. That's why in verse 11 nag-ingon, "And rejoice before the Lord your God at the place when He choose as a dwelling for His name." O say mandato sa Ginoo nga magkalipay kita diha sa pangalan sa atong Dios, sa dapit kayang igap gipili kung hain atong pagasidunggan ang iyang pangalan. In verse 14 nag-ingon sa "Be joyful at your festival." So dapat magmalipayon. Amen. Ako mga pag-ampo nga this coming Thanksgiving nato, dili unta lamuyon sa stress ang ato ang kahigayunan nga maglipay diha sa Ginoo. Kay usahay kaya sa tantong pagpangandam wa na ta malipay ba? Gipangsapot ta hinuon. Sa tantong pagpangandam, preparation, gipangkapoy wa na nagmalipayon. Ipangsapot na. Baton sa ingon sa Ginoo, "Be joyful at your festival." Amen. Magmalipayon gayud kita. Ang verse 14, ang 16 nag-ingon din siya, 3 times a year all your men must appear before the Lord your God at the place He will choose. So ang Ginoo nagpili sa lugar at the festival of unleavened bread, the festival of weeks, and the festival of tabernacles. No one should appear before the Lord empty-handed. Each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. So gikan na ning passage, may 4 ka butang atong makatunan. Kabahin na ning proportionate nga giving og niya ning mga musunod, mga igsoon. Una, nga ang proportionate giving is a command of our Lord ngadto sa iyang mga katawhan. Sugo gayud kini sa Dios, mandato gayud kini sa Ginoo ngadto sa iyahang mga katawhan. Ug ang gisugo sa Ginoo ani dili man tong mga unbelievers. Ang gisugo sa Ginoo dili man tong mga tawo may pagsalig og pagtuo niya. Ang iyang gisugo ani katong mga tawo nga iyaha. Katong mga tawo nga may pagtuo ngadto kaniya. Ang Deuteronomy, mga igsoon, usa ka na ka lista sa mga instruction o command nga gihatag sa Ginoo pinagi kay Moses ngadto sa mga Israelite nga kinahanglan nga ilahang tipigan sa bugos nilang kasing-kasing og ilahang tumanon nga mabinantayon as og maoy mag-serving nga ilahang protection og identity gikan sa usa ka idolatrous nga nation nga ilaha karong igapusas as promised by God. Amen. Because during that day, ang promised land is occupied sa mga idolatrous nga mga nation. Muna kinahanglan nila ng ikang care, kinahanglan nilang ilugon. So aron nga mapanilipdan sila gikan sa influence aning mga idolatrous nga nation, they must keep carefully ang mga gisugo sa Ginoo nga kanila for them to possess the promised land, mga igsoon.
O gani nga passage si Moses, naghatag nilag mga instruction, o kabahin na ng instruction, unsaon nila pag-celebrate ang mga kapistahan. O that during sa feast sa unleavened bread, pista sa simana, o pista sa tabernacle, ang mandato is this, that every able male, so gikan sa tanang mga lalaki nga kaya nang mubiyahe, tanang mga lalaki nga dili masakiton, tanang mga lalaki nga able, that's what the Bible said, kinahanglan nga ma-appear sila before God, nga nagidala o dili nga walay dala, o kinahanglan nga mag-offer sila o offering, sumala sa kung unsa ang offering nga gi-required sa Ginoo gikan nila. O gusto sa mga offering nga ilang gi-required is ang mga unblemished nga mga sacrificial animals. That's why kung imong makita ang requirements sa Ginoo niya nga kung mag-offer mo during ani nga mga higayon, dapat dili tong karniro nga buta, di ba? Dili tong karniro nga bakul, dili tong baka nga niwang, dili tong kandi nga nagsirit. It must be, yun sa ingon sa Bible, it must be unblemished, it must be tambok, it must be in good nga condition mga igsoon. Ang Diyos mo ay nag-required, anak, dili ang pastor, dili ang tao. Proportionate giving is a command, is not a command of the church. Dili kini mandato sa iglesia, dili kini mandato sa tao, but mandato kini sa ato ang Ginoo mga igsoon. Amen. It is a command of our Lord Jesus, of our Lord God Himself. That's why nga kung imong gi-consider, imong gi-ila, imong kaugalingon, nga ikaw iya sa Dios, if you consider yourself as God's own people, then this command is for you. Amen. Kung imong gi-ila, imong gi-acknowledge, imong gi-identify, imong kaugalingon, nga ikaw tao sa Dios, ikaw iya sa Ginoo, then this command is for you. You are commanded to give proportionately. Tungod kay kana mao man ang sugo sa Ginoo mga igsoon. Ikaduha, proportionate giving is a demand of our Lord gikan sa iyang mga katawhan. Dili lang siya command, it is also a demand. Naitulo ka solemn feast nga gikinahanglan ang tanang mga lalaki like yu man og duol. So during this day kung na sila sa abroad mo uli gyud sila. Mo na gitawag og mga pilgrim. Manguli gyud sila mga igsoon. O ang sugo sa Ginoo, magdala sila og offering before the presence of God. They must carry and offer their offering to God in proportion to how the Lord our God nagpanalangin nila. Gawas sa kini command, mausapot kini ka demand gikan sa Ginoo, for He alone can have the authority to demand such offering, for He deserved nothing but what is due to Him. Amen. Ang Ginoo man lang ang maka-demand, makadikta siya ba sa klaseng offering nga gusto niya. Because God deserved katong butanga, haom o para gyud niya. Amen. God deserved nothing kundi ang pinakamaayo lamang gayon. That's why He demands ani nga klase nga offering mga igsoon. Proportionate giving is the demand of our Lord para sa iyang mga katawhan. Ikatulo, proportionate giving is how our Lord wants His people to honor Him. Mao po kani ang paagi nga gusto sa Dios nga kita magahatag og pagpasidungog sa iyang pangalan. Ang pangalan nga Lord gikan na sa Hebrew nga Yahweh. Nga equivalent sa Greek word nga Kurios, it means master or Lord. Maura na sila. Ingon nga Lord, He deserved a kind of honor that fits unto Him. Amen. Mabitaw na nga sa Malakay, ingon na Ginoo, ang issue man sa Malakay is ang honor that is due unto Him. That's why ingon na Ginoo, kung ang inyong governor mo anha ninyo, di ba inyo siyang hatagan sa pasidungog, nga angayan niya. O ingon din na Ginoo, nanasa man ang pasidungog, nga angay nako. Ang Ginoo nato mga igsoon, He deserved a kind of honor that fits nga nagyud kaniya.
The Lord, who is our God, naghatag og specific and detailed instruction about how the feast should be celebrated. Ang Ginoo nag-lay down sa mga detalye, sa mga pamaagi, unsaon nga ang mga kapistahan iga sa ulog mga igsoon. Nakuha ba niyong idea? Ang Diyos nag-lay down niya na, dili na invento ni Moses. God Himself laid down the ways kung unsaon nila pagsaulog ang mga kapistahan. Ang Ginoo po ang nag-lay down sa mga pamagi o sa mga details sa klaseng offering to be offered. Mao na mo bitaw na ingon na Ginoo kung mag-offer mo, it should be like this, like that. Dapat dili ingani, dapat ingani mga igsoon. And the kind of heart before His presence. That's why nga ng Bible, kung magsaulog mo, dapat sa ulugon nga nagmalipayon mga igsoon. Ang kamaturan mao ni nga ang Ginoo nato is not honored when we honor Him in a ways that He did not instructed or commanded. Dili man nato mapasidunggan ang Ginoo kung ato siyang pasidunggan sa pamaagi nga wala niya bitaw gi-instruct, sa pamaagi nga wala niya gi-lay down, sa pamaagi nga wala niya gisugo. Would you believe during sa atong Thanksgiving, malipay ang Ginoo kung diri sa atong simbahan manggiinom ta? Would you believe God is glorified kung during sa atong Thanksgiving, atong buhaton, magdisko ta kay para nato mahimaya ang Ginoo na? No, it's not. Tungod kay wa man na gi-lay down sa Ginoo nga mga pamaagi, unsaon nga pasidunggan ang iyang pangalan mga igsoon. Amen. Mao na nga kung sincere gayud kita in honoring the Lord. Ato siyang gina-honor in a ways that He wanted to be honored. Ato siyang pasidunggan sa pamaagi nga buot niyang siyang mapasidunggan. Mao na ang Bible may specific nga instruction sa offering nga igahatag, may specific nga instruction asa sa ulugon, may specific na instruction unsay angay buhaton tungod kay God wanted to be honored in a ways nga buot niyang siya pasidunggan mga igsoon. Naibay nga mga tao magingon, bahala gamay basta kinasing-kasing tinuod ba kana? Some people justify their giving. Maingon din sila, bahala gamay basta kinasing-kasing. But ang gingon sa atong Ginoo, give in proportion how He bless you. Amen. Amen. Ingna imong tapad, ayaw pagbuot-buot. And that is the problem sa kasagaran ng mga tao. Magbuot-buot ba kay huna-huna nila, sa inganing malipay lagi ang Ginoo ani kay kinasing-kasing maning akong gihimo. But what Jesus said, what the Bible said, give in proportion to how the Lord your God has blessed you. Amen. Dili man ni pagamyanay, dili man ni padakanay, kay atong paghatag sa Ginoo, kana bitang pinasikat sa kung giunsa ka, gipanalanginan sa Dios. Amen. Napapa mo diha? Ang akong pangutana, wa patag ipanalanginan sa Ginoo. Napayuban nga mga tao, magbuot-buot ba nga, maingon sila nga, ako man ako'y magbuton sa akong kuning paggasto. Although bahin ni sa Ginoo, pero steward man ko. Ako'y magbuton sa akong paggasto. But kung inyong lantaw ng Bible, ang Ginoo naghatag og specific instruction even on saan pag-disperse ang tithes sa mga tao. Yes. Usahay kita ramay magbuot-buot good. Muna yung naimong tapat, ayaw pagbuot-buot. Tama mo diya. Because God wants us to honor Him in a ways that He wanted to be honored. That's why nag-lay down siya og mga specific na instruction saon nga pasidunggan ang iyang pangalan. Kaya dili ginato kayang pasidunggan ang Dios sa pamaagi nga kita ray naghimo-himo. Dili nato kaya pasidunggan ang Ginoo sa pamaagi nga di niya gusto pasidunggan siya. That's why kung gusto man nato siyang pasidunggan,
pasidunggan nato siya in a ways that He wanted to be honored. Amen. Pagpaka na ito ang Ginoo niya na mga igsoon. Katapusan, proportionate giving is how our Lord wants His people to acknowledge Him as the sole benefactor. Ang proportionate nga paghatag mo kanang buot sa Dios nga atong ilhon siya nga sa gyud ang tuburan sa tanang mga butang. Nga kung sama ang atong gina-enjoy sa kinabuhi tungod ni niya. Kung naman tayo ginakaon sa lamisa, kung naman tayo ginakaon tungod na niya. Kung naman tayo trabaho tungod na niya. Kung naman tayo mga negosyo tungod na niya mga igsoon. Blessing also means gift. So kung may panalangin, lain kahulugan na gasa. O ang Ginoo nato mo ginaghatag sa tanan natong gikinahanglan according to His mercy and grace. Amen. And the Bible explicit nga nagtudlo nato nga ang tanang mga maayo ug hingpit nga gasa gikan gyud sa Dios. When we give proportionately, kung naghatag ta sumala sa kung giyon sa tagi panalanginan sa Dios, kini mga igsoon tied up sa kamatuoran nga atong gituuhan nga ang tanang mga posisyon, tanan nga bahandi, kaptangan, trabaho nga nata ultimately belong and comes from our God alone. Amen. Napamamo diha. When we give proportionately, nakadikit na diha ba o uban na diha ang atuang pagtuo nga ang tanang bahandi nga naata iya gyud diay sa Dios. Amen. Nga wa gyud diay atua mga igsoon nga kita igo lamang gipiyalan sa iyang bahandi that we own nothing. Nga wa gyud diay atua. Maski kining pinakakinabuhi nato dili baya ni atua mga igsoon, it is a gift nga gikan gyud sa Dios. Naala may usa ka valid reason that would justify man's action sa dili niya paghatag balik sa Dios. May usa lamang ka valid nga reason nga pwedeng i-justify sa tao nga dili siya makahimo sa paghatag balik ngadto sa Dios. O kana nga reason mao kini kung wa siya gipadalanginan sa Ginoo. Ang akong pangutana mga igsoon, may butang ba sa kinabuhi nato nga wa gihatag sa Dios? May butang ba sa kinabuhi nato nga dili hinatag sa Ginoo? Ang hangin nga atong ginaginhawa is a gift from God. Ang atong kinabuhi is a gift from God. Ang atong panahon is a gift from God. Amen. Ang atong kusog is a gift from God. Ang hayag sa adlaw, hinungdan nga nung mutubo ang atong mga tanom ug natay mabaligya is a gift from God. Walay naa nato nga dili hinatag sa Dios. Amen. And the only reason nga mo justify sa dili paghatag sa tao kung wala siya gipanalanginan sa Ginoo. But the question is, may usa ba nato diri nga wa gipanalanginan sa Dios? So wa gyud tay reason nga dili makahatag sa Ginoo. Amen. Amen. Proportionate giving is how our Lord wants His people to acknowledge Him as the sole benefactor. Kanang paghatag mo na way nga gusto sa Ginoo nga ato siyang ilhun ba nga sa gyud ang tuburan sa tanang mga butang. Amen. The moment we give, dapat kaakibat ang pagtuo nga sa gyud ang tuburan tanang butang sa kinabuhi nagagikan gyud nga tanang mga panalangin sa kinabuhi ang source ang Ginoo mga igsoon. Dili bitaw tong maghatag ta aron ta panalangin sayo baya gyud na siya nga cancer. Kay bisag wa pa ka naghatag di panalanginan naman ka sa Ginoo. Amen. Ang idea sa uban mingon muhatag ko aron ko panalanginan sayop kay na igsoon. Wa man ta naghatag aron ta panalanginan, naghatag ta kay di panalanginan ta sa Ginoo. Amen. We cannot separate our heart from our treasures. Sama sa giingon ni Jesus.
For where your treasure is, there your heart will be also. Matthew 16:26-21. Everything we possess ultimately belongs to God. Wa giatuan. Maski ka ng imong bana, gikan gyud na sa Ginoo. Amen. Maski ka ng imong edukasyon, it comes from God. Tanan, mga igsoon. We are merely steward entrusted with His resources. Mga piniyalan lamang gayud kita. When we give in proportion to how the Lord has blessed us, we are obeying His command and demands, honoring His name, and acknowledging that He alone is our true provider and benefactor. Sa diyang nagahatag ta, sumala sa kong giyon sa tagi panalanginan sa Ginoo. Kana atong gituman ang iyang sugo, atong gituman ang iyang demand, atong gipasidunggan ang iyang pangalan, ug atong giila nga sa gyud ay ang tuburan sa tanan nga panalangin nga nahatag. Dili man kompetisyon ang paghatag, mga igsoon. Kaya ang ingon sa Ginoo, give kung giunsa ka gipanalanginan sa Ginoo. Amen. Amen. Mawita na nga sa Bible, may option nga gihatag ang Ginoo. Ingon na Ginoo nga ngadto sa medyo may lisod-lisod yun, pwede ra tukmo, di ba? Ingon ang Bible, pwede ra tukmo. Pero katong mga adunahan ingon ang Bible, baka inyo ha. O, di ba? Proportionate giving. Because we are mandated by the Bible to give as how the Lord has blessed us. Amen. Napaba mo diha, mga igsoon. Ingnan mong tapat, piniyalan dagyud ka, huway imuha. Amen. O gatong pasidunggan ng Ginoo, pinagi sa itong mga halad, pagpasalamat, nga niya. O akong mga pag-ampo nga this coming Sunday, ato nagyong andamo ng atong kasing-kasing, atong i-celebrate with joyful nga kasing-kasing, uban ang uban ang kaning excitement ba. Kay sa isa ka tuig, hiniusa ra ba ta maghatag og hiniusang pagpasidungog ngadto sa atong Dios nga gamhanan. Manindot ta mga